saan? Sa Pook Rural ba o Pook Urban? Isang magandang hapon sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating bisita ngayong hapon ito. Ako po si Ginang Gay C. Dulay, tagapayo ng special class na kinabibilangan ng mga mag-aaral na may learning disability. Ngayong hapong ito, matutunghayan natin ang pagtatagisan ng dalawang panig, ang panig ng Pook Rural at Pook Urban. Kabilang din sa debating ngayon ay ang mga batang kabilang sa mainstreaming program ng special education. Ipaglalaban ng bawat panig ang kanya-kanya nilang pananaw kung saan nga ba mainam mamuhay, sa rural ba o sa urban. Bago tayo magsimula, nais ko munang ipakilala ang dalawang grupo. Ang nasa aking kanan ay ang grupo ng Pook Rural na pinangungunahan ni Daisy Akad. At ang kanyang mga kasapi ay sina Leonard, Jeremy, Margaret, Irish Babe, at Arvey. Nasa aking kaliwa naman ang pangkat ng Pook Urban na pinamumunuan ni Shane Rose Iborde. Ang kanyang mga kasapi ay si Friends Vern Joy Chavez, Denmark, Vince, and Cherry Bay. Ang ating timekeeper ay si Paul Andre Aranya. Siya ang magbibigay hudyat kung kailan natin matatapos ang ating debate. Nais ko rin ipakilala sa inyo ngayon ang ating bisita. Siya ay isang Master Teacher 2 ng Lanao Central Elementary School. Walang iba kung hindi si Ma'am Lilia Aquino. Sa ating pagsisimula, bawat kasapi ay bibigyan ng panahon upang ipahayag ang saloobin at sagutin ang bawat tanong. Ngunit, iwasan nating sumagot o magbigay ng pahayag kung hindi tayo binibigyan ng pagkakataon. So sa lahat, isang magandang hapon muli at good luck sa bawat isa. Sa puntong ito, sisimulan na natin ang ating debate. Hinihiling ko ang leader na nasa panig ng urban na si Shane Rose Iborde upang ibigay ang kanyang opening statement. Magandang hapon sa lahat. Ang Pook Urban ay nangangahulugang mga lugar na katulad ng kalungsuran kung saan magkakalapit ang mga gusali at mga lugar na pinagtatrabahuan at tinitirahan ng mga tao. Sa Estados Unidos, ang katagang Pook na rural ay teknikal na inilalarawan bilang isang lugar na mayroong mas mababa kaysa 500 kataong naninirahan sa bawat milya kwadrado. Ngunit sa urban ay ang mga bahay ay magkakadikit. Dito nakikita ang iba't ibang malalaking gusali at marami gumagamit ng mga gadgets at mga taong iba't ibang ang hanap buhay. Ang isang pook na urban na isang pook kung saan maraming tao ang namumuhay at naghahanap buhay ng malapitan na karaniwang nasa loob ng isang lungsod. Ito ang lugar kung saan magkakalapit ang mga gusali. Ang Pook Urban ay may maraming oportunidad na ibinibigay sa mga mamamayan. Karamihan dito ay magandang trabaho, modernisadong pamumuhay, magagandang paaralan, lalong-lalo na sa kolehiyo, high-tech na ospital, mabilis na transportasyon at komunikasyon, at higit sa lahat dahil sa modernisadong uri ng pamumuhay ang makikita dito. Nagkakaroon tayo ng kamalayan sa makabagong panahon. Maraming salamat, Shane. Ngayon naman ay ating pakinggan ang opening statement ng panig ng rural na ibibigay sa atin ni Daisy Akad.
Magandang hapon sa lahat. Ang Pook Rural ay ang lugar kung saan hindi gaano modernizado ang kabuhayan. Dito makikita ang mga mamaynang lumilinang sa ating likas na yaman. Maraming mga tradisyonal at kaugaliang minana pa natin sa mga ninuno ang isinagawa pa rin ng mga kababayan natin sa Pook Rural. Pinanatili rin ng mga tao sa Pook Rural ang kaayusan, kalinisan at kapayakan ng kanilang lugar. Ang kapaligiran kasi ang tuwirang pinangalingan ng kanilang pinagkakitaan. Pook Rural na kakaunti lamang ang mga tao, kadalasang may maliit na populasyon, kalimitan ang paghanap buhay ng mga tao rito ay pagsasaka, pangingisda at pangangasampo. Dahil ang Pilipinas ay maituturing na agrikultura ng bansa, mapayanang rural ang mga puok na ito ay paminsan. Minsan tinatawag bilang nayon o kanayunan ng katumbas na English na the country, hindi iyong bansa o countryside ang mga taong nanirahan sa kanayunan o kadalasang nakatira sa maliit lang ng mga baryo o barangay, subalit maaari rin silang manirahan sa ibang lugar kung saan walang makalapit mga kabayan. Ang Pook Rural ay makakalayo ang mga bahay, mayroong sariwang hangin at konti lamang ang nakatira. Maraming mga tao na nanirahan sa mga lungsod ang nagpupunta sa kanayunan upang mamahinga o magkakaroon na rekreasyon. Pupunta sila sa nayon upang magkaranas ng rekreasyon na kadalasan ay tuwing bakasyon sila na katulad ng araw ng piyestang opisyal. Maraming salamat, Daisy. Narinig na natin pareho ang pahayag ng bawat pangkat. Ngayon ay formal na nating simulan ang ating debate. Itaas lamang ang kamay ng kasaping unang magtatanong. Okay, Shane, maaari mo nang ilahad ang iyong katanungan. Hinihiling ko si Shane Rose na ang sagutin ang aking katanungan. Ayon sa iyong sinasabi na sa Pook Urban nakikita ang kamalayan sa kabagong panahon. Nais ko sanang itanong, hindi ba maaaring maaabot ng mga taga-Pook Rural ang sinasabi mong kamalayan? Anong silbi ng paaralan at guro na nasa tingin ko naman ay naihatid din nila ang mga impormasyon tungkol sa makabagong teknolohiya? Maraming salamat sa iyong katanungan. Maaaring maihatid nga ang mga impormasyon, ngunit tiyak kung hindi ganoon ka-updated ng mga impormasyon dahil tiniyak kong sa Pook Rural pa rin ang guro. Kukunin ang mga impormasyong ito. Nais kong sagutin ni Irish ang tanong na ito, hindi ba tayo ngayon ay nagsusumikap mag-aral upang magkaroon ng magandang trabaho at kinabukasan? Paano mo ngayon makakamit ganitong mithiin kung mas nanaisin mong tumira lamang sa Pook Rural na alam naman natin dito ay malayo sa oportunidad na mabigyan tayo ng magandang trabaho? Hindi ba Pook Urban lang ang makapabigay sa atin ng ganitong oportunidad? Hindi naman kinakailangan sa urban lamang natin magagamit ang ating kaalaman. Kung halimbawa ay nakatapos ako ng pagkaguro, maaari ko namin pagsilbihan ang mga kabataang nasa rural. Kung ikaw naman ay naging isang agriculture engineer, magiging malaking bagay ang iyong kaalaman sa pagpapaunlad ng paraan sa pagsasaka. Nasa pahayag ng inyong panikanina, nasa urban dikit-dikit ang kabahayan, siguro kabilang dito ang tinatawag nating squatter. Sa tingin mo isang maganda at malusog ng pamayanan ang iyong kinabibilang na kung ating titignan dito nagiging laganap ang sakit, marumi, paligid at awan. Hiniling ko si Fred na sagutin ang aking tanungan. Maraming salamat. Maaari na rin na ang ating
nakikita. Ngunit sino-sino ba ang kabilang sa mga ito? Hindi ba't ang mga mamayan din ang nangangailangan sa isang puok rural na gustong makapagsapalaran sa urban? Dahil hindi ganoon kaproduktibo ang uri ng kanilang naging pamumuhay. Nais kong itanong ngayon kay Jeremy, paano mo nasasabayan ang modernong panahon ng at teknolohiya sa isang puok rural? Nakakalungkot mang isipin, ngunit hindi natin maipagkaila na dahil sa sobrang pagkakalungo ng mga tao sa rural ng puok, sa modernong teknolohiya, kaya nasisira ang ating kalikasan. Maraming sakit na naitulog sa tao dahil sa relasyon, kung kaya mas pipiliin ko pa rin manirahan sa rural na kung saan simple at payak lamang ang pamumuhay. Sinasabi mo ang modernong pamumuhay sa urban na magdudulot ng kaunlaran sa buhay ng mamamayan. Paano mo sasabihin maunlad ang pamumuhay sa urban na hindi ba kadalasan doon nangyayari ang matinding pagbaha na nagdudulot ng hirap at pasikip sa bawat mamamayan? Maaaring totoo ang iyong pahayag, ngunit sa panahon ng ganitong mga sakuna, naging mabilis ang pagbibigay ng tulong financial, man o pang-medical. Dahil dito, mas maraming ospital na modernisado na matatagpuan sa puok urban. Okay, narinig natin ang hudyat ng pagtatapos ng ating debate ngayon. Siguro narinig na natin sa mga pahayag ng bawat panig. So bago ang lahat, nais ko muna batiin kayo ng congratulations sa inyong mahusay na ginawa ngayong hapon ito. Palakpakan muna natin ating mga sarili. Okay? Ang inyong mga ideya ay sadyang mahusay at puno o busog ng kaalaman. Maaaring may punto ang bawat panig na kanilang ipinagpaglakan. Ngunit, ang ating sarili lamang ang mapaghuhusga kung saan ba na itinais tumira, puok ba na urban o puok rural. Ang higit na mahalaga ay kung saan tayo masaya at komportable sa piling ng ating mahal sa buhay. So bago tayo magtapos, nais ko munang bigyan ng panahon ng ating bisita na si Ginang Lilia Aquino upang makapagbigay ng kanyang maikling obserbasyon sa ating debate ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat, lalo na sa tagapagpayo ng klase na ito, si Ginang A. Gulay, at sa inyong mga kabataan, yung dalawang panig, oo ba ito? Oo. Oo, sa urban at saka rural, no? So sa pinakahayag ninyong mga argumento na naririnig ko, ikinagagala kong na sabihin sa inyo na bawat punto na binabanggit ninyo sa inyong debate ngayong hapon ay katanggap-tanggap. So lahat kayo ay panalo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat, Ma'am Lilia. Okay? Bago tayo magtapos, nais ko munang hinihiling ko ang lahat ng kalahok sa debateng ito na magkamayan upang ipakita
ipakita ang tanda ng pagiging score sa bawat isa. Okay? Okay, maraming salamat. Maaari na tayong bumalik sa ating mga upuan. So bago tayo magtapos, nais ko munang pasalamatan ng ating bisita, Ma'am Lilia Aquino, sa pagbibigay ng panahon upang makita at marinig ang ating aktividades ngayong hapon. Nais ko rin pasalamatan ng kumukuha sa atin ng video ngayong hapon ito, si Binibining David Sanchez. Palakpakan din natin si Ma'am Del. At higit sa lahat, nais kong pasalamatan ang mga minamahal kong mga mag-aaral na nandito at nagbigay ng kanya-kanyang ideya. No? At tunay nga na pinakita ninyo ang inyong natutunan sa araw na ito. So sa lahat, maraming salamat at isang magandang hapon sa ating lahat.